Hi, kamusta kayo? Pag-uusapan natin ngayon ay kung papaano natin i-segregate o i-separate yung transactions per location using the class feature of QuickBooks Online. Sa real estate kasi, 'pag may-ari ka ng real estate, malaki tyansa na multiple properties ka. May may property ka sa address na 'to, sa ganyang address, tsaka sa ganyang address. Now, ang mga owners usually prefer nilang makita yung profitability or reports ng kanilang mga negosyo per property, para makita nila ang ilang income and expenses per property. Tama, different sites. So, kailangan lang naman natin ng isang QuickBooks niyan at kailangan lang natin ng separate element para ma-segregate natin yung data na yun at kapag nag-generate tayo ng report ay naka-separate na siya. At class feature yung gagamitin natin sa episode na 'to. Ayos, so ito yung sample natin na data. Meron tayong bank transaction dito na isang 7907.50. May tatlong location na owner statement at ito yung gagamitin natin. Disclaimer, ito po ay AI lang na generated na owner statement. Para po hindi tayo ma-mislead lahat. Okay? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Kyle, 4 years ang experience ko sa pagiging VA bookkeeper. At ngayon, kung gusto mong malaman yung about sa real estate bookkeeping, pinaka-glimpse nito, isa to sa mga dapat mong malaman na feature. At isa to sa mga dapat mong malaman na na methodology, how to record a transaction, especially kapag multi-property real estate bookkeeping. Okay, before tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Okay? Real estate kasi yun. Okay, mag-pray muna tayo. Lord Jesus, maraming salamat, Lord, sa napakagandang tanghali na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa blessing, sa buhay. Maraming salamat, Lord, sa grace and mercy na palagi niyong pinoprovide sa amin, Lord. Lord, nagpapakumbaba po kami sa aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sinasadya mo hindi. Remind us always, Lord, na magpakumbaba. Kami po ay tao lamang. At kailangan namin ng bawat isa. At especially, Lord, kailangan namin ng iyong guidance sa aming mga buhay. Lord, I pray for this session na ikaw mag-guide sa aming lahat. Give us heavenly knowledge and wisdom. Equip us, Lord, sa aming career. Equip us, Lord, sa kailangan naming knowledge para po makapag-onboard kami ng client at ready kaming magtrabaho. And I pray, Lord, sa session na to, bless us. Anoint us, Lord, na ma-digest namin ng maayos at ma-apply namin sa aming mga career ang aming mga matutunan ngayon. Salamat, Lord, sa buhay na masaya, sa buhay na nakapagturo. Salamat, Lord, sa buhay na may mga kaibigan at may community. At maraming salamat, Lord, sa buhay na may malaking pangarap at desire na maayos yung aming kanya-kanyang mga buhay. Lord, wala kaming magawang matino sa aming mga buhay kung wala ka. O, lahat ng ito ay binabalik namin, pinapasalamatan sa iyong pangalan na si Jesus. Amen and amen. Let's go! Okay, explain ko muna sa inyo kung bakit importante ang pag-separate ng data per property. Sa real estate kasi, yung isang may-ari, yung owner, nag-a-acquire ng maraming property. So, property yan. Paano ba mag-drawing ng bahay? Property yan. Property yan. Property yan. Now, kapag isa lang yung may-ari, malaki yung chance na under lang ng isang entity yan or isang holding company. So, isa lang ang libro niyan. Isa lang ang accounting software niyan. So, kapag isang accounting software, kailangan natin gawa ng paraan na sa accounting software mismo, ay ma-separate natin yung data para malaman natin yung magkano naging profit dito, magkano yung naging expenses, saka income. Dito din, ma-separate natin
at mag-gauge natin kung kumikita ba talaga yung per property. At sa maraming aspeto pa natin ina-apply kung bakit importante itong ganitong concept. Ano pa ba yung dapat kong i-share tungkol dito? Parang ito lang naman, ganito lang yung pinaka-concept niya. At sa mga real estate property na to, iba-iba to. Minsan, may hotel, minsan may mid-term rentals, short-term rentals, at saka long-term. Meron ding iba, bina-buy and sell. Buy and sell. Ano to? Yung term ng iba, flips. Now, dahil isa lang yung may-ari at maraming property, malaki chance na meron silang tinatawag na property manager. So, ano bang role ng property manager? Ang role ng property manager na instead na ang owner ang mag-aasikaso nito lahat, magko-collect ng renta, magbabayad ng subcontractor para ayusin yung mga sira o mag-raise ng concern ng mga tenants, ano pa ba, magbayad ng utilities, ay sa sobrang daming properties niyan, hindi kaya ng isang may-ari yan. Kahit na mag-hire pa siya. So instead of mag-hire siya ng instead of mag-hire siya ng empleyado para mag-manage ng mga properties niya, nagto-third party na lang sila ng property manager. So yung property manager, sila na bahalang mag-manage, mag-collect ng renta, at totally mag-manage nito, mag-oversee ng mga properties. So paano ba kumikita yung property manager? Syempre, minsan, mostly sa mga nakatrabaho ko, ang nagbibill yung property manager ng percent of total or gross rent. May nakita akong 10%, 11%, pero may nakita rin akong 7 lang. Depende talaga yan sa kontrata. Depende siguro sa gravity ng kabigat ng pinapagawa or sa sobrang dami ng properties. So yan yon, yung pinaka-highlight, isang may-ari, maraming property na kailangan ma-separate kung anong data dito per property, at may taga-manage nito na property manager. Now, di ba binanggit ko kanina na ang property manager, ginagawa niya, nagko-collect ng rent. Tapos, nagbibayad ng bayad bills, utilities, minsan insurances, at sobrang dami pang ginagawa just to maintain this property. Marami silang ginagawa. Now, hindi agad yan alam ng owner. Saan ba malalaman ng owner yung pinaka-breakdown ng expenses na nagastos ng property manager sa lahat ng property? Yan yung tinatawag nating owner statement. Kaya sa intro, may owner statement akong pinakita. Ito yung sample ng owner statement. Yan. Owner statement, syempre naka-breakdown siya per location. May location siya, 3, di ba? Kita ba? Kita yan. Yan. Tapos, naka-breakdown siya. Magkano yung rent na na-collect, late fee, tapos breakdown ng expenses na bayad. So, next location ulit. So, usually, yung owner statement, naka-per page siya na per location. Ganyan siya naka-breakdown. Yan. Okay. Now, uploaded to sa YT natin mamaya. I-like nyo naman tong live natin. Gine-gatekeep nyo ako eh. Gine-gatekeep nyo ako. I-like nyo. Ang sumbat pa eh, no? Tapos, di ba, ito. Sa 3 location na yan, may net na disbursement amount. Kanino ka lang? Dito, so 7907.50. So, ito yon, nag-reflect.
So, ang magiging scope talaga ng ating discussion ngayon, how to record these transactions na naka-breakdown per location and how to record it using the bank feed of the QuickBooks Online. So, yun talaga yung pinaka-topic natin ngayon. Medyo advanced to. Hindi nyo to makikita kahit saan. Joke lang. Marami to sa YouTube, guys. Pero tuturo ko pa rin sa inyo ng dahan-dahan para may pagkakabalan naman kayo. Para may pakikinggan naman kayo. Ayos? Okay. Any question muna sa itong nasa board? Parang sobrang linaw kung pagka-explain eh. Parang naintindihan nyo lahat agad eh. Okay, proceed na tayo. Naintindihan nyo na daw eh. Yan. So, dito na tayo sa QuickBooks. Tingnan nyo. Explain ko muna ano ang mga feature ng QuickBooks to separate the properties. Ano ba ang... Wait lang ah. Series ko muna tong... Para lang aware kayo, ano yung mga iba't ibang feature ng QuickBooks para mag-separate ng properties for reporting. Yes, about po ito sa real estate bookkeeping. Feature ng QuickBooks. Okay. Una, ito yung pinaka number 1. Parang hindi nakita dahil sa ilaw. Class. Class feature ng QuickBooks. Saan ba makikita at ito turn on yung QuickBooks na class? Pagpunta niyo dito sa gear icon, punta muna tayo sa home. Tapos, punta natin sa home. Naka yung mukha ko. Parang. Kitan ko nga. Kita nyo tong gear icon sa upper right. Gear icon ang tawag dyan, yung setting na icon. Tapos, account settings. Pagpunta nyo sa account settings, punta kayo ng advanced at saka class. Ito, categories. Tinurn on ko yung class at saka location. Ganyan mag-turn on ng class ha. Saka location sa QuickBooks Online. Paano mag-add ng class? Later na yan. Explain ko muna sa inyo na merong ganyan nag-i-exist. Class. Ano pa yung feature na ginagamit? Yung nakita nyo kanina na location. Basta mag-make sense nyo, i-save nyo lang sa utak nyo na may feature na nag-i-exist dito sa QuickBooks Online. Pangatlo, sub-customer or project feature. Alam nyo ba yung project feature? Ito yung pinaka-advanced talaga. Naka-PH version ba to? Ganito na rin sa US eh. Paano i-turn on ang project feature sa QuickBooks Online? Same pa rin account settings. Punta ka sa advanced. And then, may tinatawag ditong projects. Okay, organize all job-related activity in one place. Usually, ang projects, okay, explain ko na lang din sa inyo. Ang class, ginagamit siya usually for rentals, tsaka flips, yung buy and sell. Ginagamit yung class feature. Yung location naman, intercompany properties. Medyo advanced to guys sa yung location. Hindi ko siya sinasuggest for simplicity. Kung gusto niyo talaga ng simplicity report, class ang gamitin nyo. Tapos, mas madalang nyo lang gamitin tong location. Yung location kasi pang malaki ang ano na siya, business. No? Pang malaki ang business na siya. For class, yes, for department as well. For example, may rental, property, may flips. Pwede mo din dagdagan kasi dyan ng business overhead or tinatawag nating for office expenses. So, para ma-separate yung income ng business, ng per location, at saka expenses for
ano talaga, for anong department yan. Pwede din ganyan. So, yung location intercompany siya. Bakit? Kasi, yung location ang pinaka-detailed at saka pinaka-high tier of classification when it comes sa balance sheet reporting. Okay? Okay, Nayi. Maraming salamat sa pagtambay. Okay, yung location, wag niyo munang isipin yan. Kasi walang masyadong ganyan sa mga small real estate companies. Plus, ang masyadong ginagamit, ang sub-customer or project feature, ginagamit to for pwedeng flips, pero usually ginagamit to for construction. Dito kasi papasok yung progressive billing eh. Tsaka yung invoicing. Ito yung pinaka-detail sa lahat ng tatlo. Ang QuickBooks po ay isang cloud-based accounting software na parang gumagana as website. Yung project feature talaga yung pinaka-detailed sa lahat. Pero for the sake of this video, para lang may ground, class feature ang gagamitin natin sa episode na to. Okay? I-save nyo yan, isulat nyo yan somewhere na may tatlong feature. Kasi isa yan sa mga indicator kung advanced kayo o hindi. Hindi lahat ng tao marunong gumamit nito. Pero ako, personally, na-experience ko na to lahat, yung tatlo. Ayos. Okay, yan yung tatlong feature. Now, paano natin i-record itong owner statement? Paano natin i-record? Yan. Magugulat tayo. Kyle, tatlong location. Tatlong location to. Iba-iba pa, may breakdown pa ng utilities, expenses. Tapos, kapag titingnan natin sa bank feed, isa lang ang transaction dito. Tingnan nyo, sa bank feed, isa lang. Net disbursement for April. Sa accounting, hindi natin pwedeng i-record tong 7907.50 na as income. Kasi ang totoong income natin ay 9,700. Yes po, recorded po ito. 9,700. Tapos, kailangan din natin i-record yung expenses para magtugma sa 7907. Anong gagawin natin? Una, pwede tayong mag-journal entry. Pangalawa, pwede din tayong mag-split transaction. Okay, papakita ko sa inyo ang split transaction. At after nitong i-categorize natin, ipapakita ko sa inyo ang type ng report para makita natin yung profitability per location. Para makita nyo talaga yung gaano ka-importante itong ginagawa natin ngayon. Okay. Wait lang guys ha. Yan. Ano industry po ito, sir? Ano to? Real estate. Rentals. Short-term rentals for the sake of this video. Now, paano mag-split transaction? Ganito mag-split transaction ha. Punta ka ng bank feed. Tapos, sorry, hindi ko na ma-explain kung paano gumagana yung bank feed. O gusto niyo bang explain ko? Gumagana ang bank feed. Hindi, wag na. Basta yung bank feed yan na yun. Next video na lang yung paano gumagana to. Yung bank feed, ito. Paano mag-split transaction? Pindutin nyo yan. Scroll down nyo lang. Harapin nyo yung split. Usually, katabi to or nasa taas ng post-transaction. Pag old version, ganito yung forma ng split. Yan. So, nandito pala siya, katabi ng add. Wait lang, nakaharang yung mukha ko.
Yan. Ito yung split. Kita nyo? Pipindutin natin yan. Dito na tayo magbe-breakdown. Anong pinaka-goal ng ating split transaction dito? Ang goal natin ay matotal natin lahat ng, ma-breakdown natin ng income and expenses. At dapat yung total net niyan ay 7907.50. Okay, first location tayo para mano natin, mas ma-demonstrate pa. First location. Yan. First location. Sunset View Apartments, Unit 4B. Okay. Nang gagawin natin, mag-a-add tayo ng class. Class name, same natin ng SVA Unit 4B. Para Sunset View Apartments, Unit 4B. Yan. Simple lang natin. Tapos, rent income. Tapos, lagay natin to record. Hindi, pwede nang wala ata. Tapos, amount, 32. Sundan nyo lang, ha. Tapos, class. Next is late fee income. Late fee income, 75, and then SVA. Okay, paano natin i-record yung expenses dito sa split? Simple lang. Kasi positive natin nire-record yung income, ine-negative natin yung expenses. Una, plumbing repair. Plumbing. 180, negative 180. Tapos, same pa rin ng class. Next is management fee. Negative 320. Lagyan natin ng class. Next is utilities. Lagyan natin ng negative 95. Okay, tapos na tayo. Tapos na tayo sa Sunset View Apartments. Okay, next tayo na, tingnan nyo yung net disbursement, saka dito sa split amount, same siya. Dapat tugmang-tugma talaga, guys. Kasi bawal magka-discrepancy dito. Okay, Lakewood Heights, Unit 2A. Okay, add natin ng class muna. LH Unit 2A. Okay, record natin ng income ulit. Rent income. Tapos 2A, ay hindi, dito pala yan. 2.8. Tapos pet fee. Pet rent. Parang wala pang pet rent dito. Add natin. Income. Tapos other primary income. Pet rent. Tapos 50. Huwag kalimutan yung class. Negative natin ulit. Tingnan nyo. Sundan nyo lang, guys. Tapos sabihin nyo kapag may tanong kayo dyan. Nababasa ko naman agad. HVAC. Lagay natin sa repairs and maintenance yan. Lagyan lang natin ng HVAC sa description. 145 LH. Tapos management fee. Negative 285. Tapos landscaping. May landscaping ba dito? Lagay na lang natin sa repairs and maintenance. Tapos lagyan na lang natin ng landscaping fee. Negative 120.
Huwag kalimutan ng class. Class top. Tanto talaga yung class, guys. Papakita ko sa inyo mamaya. How to join Discord community? Nasa link po. Nasa bio po. Nasa bio. Okay, next. Third and last location. Rent income. 3.5. Tapos, add natin yung class ng RT Unit 7. RT Unit 7. Tapos kapag nag-join kayo sa ating Discord community, makaka-receive din kayo ng free access sa ating mga ebook na personal kong ginawa. Na kagaya ng aking ginawang nakabalot pa. Freelance Bookkeeper Real Talk. Wait lang. Mag-ads muna tayo. Yan, nakabalot pa. Pero may access kayo nito, free access. Owner's distribution, ito yung naibalik ng pera sa inyo, yung net na. Pansinin nyo, yung property management, nag-collect ng rent in behalf of you, nagbayad ng bills in behalf of you, at kung magkano yung natira, yun yung natira. Sinend niya sa inyo. Yun yung owner disbursement. Okay, parking fee. Parking fee income. Add natin. Income. Other primary income. Save natin. 75. Income, ano ulit? Expenses. Lagay natin sa repairs and maintenance. Tapos, so need po talaga ng owner statement bago po. Yes po. Kasi ito yung pagbabasehan natin, how to record. Electric repair. Negative 260. Ano pa? Management fee. Usually, galing to sa property manager na hinire ng client niya. Management fee, 357.50. Diba, nagkakamali pa ako. Tapos, renter insurance admin fee. Ano bang miscellaneous dito? Ito, administrative expense. Renter, insurance, admin fee. 30. RT. Tingnan nyo, dapat 0 siya. 7907.50. So, nagtugma yung breakdown. Now, pagka split and add natin yan, before natin, i-upload muna natin yung owner statement. Yan. Para if in case na may babalikan tayo, may naka-attach na PDF. Para mabalikan natin, makorek natin anytime. Para madaling hanapin yung file. Pagka split and add natin dyan, okay, split and add natin. Now, punta tayo sa reports. I-check natin I-check natin yung profitability per location. Profit and loss. Tapos, diba, ganyan yung normal na typical na profit and loss. Yun yung typical. Naka-breakdown yung rent income, pet rent, parking fee, late fee. At saka yung expenses ng kanina na ni-record natin. Now, hindi yan yung kailangan ng client. Ang kailangan ng client ay yung per location. Ano natin gawin yon? Display column by class. At charang. Ganon kasimple at ganon kaimportante.
Naramdaman nyo na ba gano'ng ka-importante to? Ganyan dapat ka-dated ang reporting natin sa real estate. Per class, naka-separate. Tapos kapag may manalagay tayong walang class, papakita ko sa inyo Pag sampulan natin ng isang transaksyon na walang class, malalagay siya sa unspecified. Hindi natin lagyan ng class tong isa. Save and close. Refresh natin. Tapos, lagyan natin ng class. Yun. Name not specified. Sobrang dumi. Tingnan, di ba? Tingnan nyo. May not specified. Inayos mo ba yung trabaho mo sa bookkeeper? Joke lang. Minsan hindi talaga natin alam yung class. May ganyang senaryo. Pero, buti na lang, dapat marunong tayo magtanong sa client. So, i-report mo to, export mo tong PDF file, tanong mo sa kanya, ano yung possible na class ng trito na to. So, pag alam mo na, syempre, edit mo na agad. SBA Unit 4B. Yan. So, pagbalik mo sa mismong report, yun, swabe na. Napakalinis na. Tapos, ganito yung gawin mo. Print mo yan. Yun, no? Napakaganda tingnan yan, no? Yan yung isa sa mga pinaka-satisfying na magiging gawin nyo sa pagiging BA bookkeeper nyo. PDF yan. Magsisend ka agad ng email. Please see attached reviewed P&L by class. Paldo. Sabi ng client niya agad, great job. Good game, well played. Ganun lang kasimple yung ating episode ngayon. May natutunan ba kayo? Meron. Bakit naman wala? Nagagalit talaga ako pag wala kayong natutunan sa akin. Good game, well played, Kyle. Sa mga nagtatanong kung ano yung YT channel natin, ito. So, dito ko ina-upload lahat ng ating mga pre-recorded. Tapos, yung last episode natin about real estate, ito. How to record owner statement in QuickBooks Online. So, dito ko tinuro kung yung journal entry na method at saka split transaction. Buong pangalan ko lang po. Kung gusto nyo akong hanapin sa social media, buong pangalan ko lang. Ito. Kahit nga search natin dito eh. Mac. Yan. Kita nyo yung LinkedIn ko, yung YouTube ko, yung IG ko. Pati podcast ko, guys. Makikita nyo yan. Yun, no? Kahit pumunta pa kayo ng kahit anong page niyan, ako yan lahat. Kaya madali akong hanapin. Yan. Subscribe na kayo dyan. Ang hindi mag-subscribe, pangit. Ano treatment mo sa personal expense? Draw or personal expense? May ganong... Wait lang, sagutin lang natin saglit yan. Thank you po, TikTok Finds. May dalawang pwedeng gawin dyan. Pwede mo namang personal drawing or owner's draw, pwede naman yon. O pwede kang gumawa ng chart of accounts na personal expense, pero yung nature niya ay dapat owner's equity pa rin. For example, ganito. Counting, chart of accounts, yan, lagay ka ng, pwede mo pa rin lagyan naman ng personal expense yan. Walang problema. Pero dapat, yung account type niya ay owner's equity. Pwede din yung ganyan. So, may detail type yan. May personal expense ata dito eh.
Wala pala. Pero pwede pa rin yan sa accounting na ano. Ang maling gagawin mo, kapag personal expense yan, ginawa mong expense dito. A-appear yan sa profit and loss, which is hindi dapat. Tapos join kayo sa ating Discord community. Yan. Yun lang naman ang ating session ngayon. Paano mag-record, gaano ka-importante yung i-classify natin per location ang ano, ang ating transaction sa real estate. Suggest naman kayo ng title na magiging vlog na to, nauubusan na ako ng idea eh. Ayos. Okay. Yun lang. Maraming salamat. At ano pong Mac gamit niyo, sir? M2. Okay, last tanong. Last tanong tayo. Tapos mag-closing prayer na tayo. May last tanong kayo. MacBook M2. Yung Mac ko. Napaka-smooth guys ng M2. M2 pa lang yan. Lalo na kaya siguro pag M5. Hindi mo pa inisip. Ginawa na ng laptop mo. Okay, baka may tanong pa last. Pa-join po if may GC kayo. Wala akong GC. Discord community. Nasa bio yung link. Wala nang tanong? Going once. Going twice. Going thrice. Paano po makagain ng bookkeeping experience sa real estate? Ako nag-DIY ako eh. Tingnan nyo yung... Sige, gusto nyo ng kwentuhan ah. Ako, hinahamon nyo ako guys. Hindi ko trip yung mga ganyan nyo. Pero dahil mahal ko kayo, pagbibigyan ko kayo. Ito yung LinkedIn ko. Paano ko ba nag-gain yung experience ko sa real estate? Hindi siya professional. Hindi siya actual corporate. Ginapang ko via case study. Kapag nag-scroll down kayo dito, may tinatawag tayong projects. Projects. Pag sino-all nyo yan, makikita nyo yung kadugyutan kong ginagawa in the past. Yun. Property management portfolio. Yun. Nagawa ko to. Anong year ko ba to ginawa? Yan. Ano lang to guys, ginawa ko lang talaga. You know, statement of ownership. Example yan dito. QBO class, chart of accounts, may nilagay pa ako dito. Tapos, sample journal entry for property purchase. Itong property purchase, nagawa na natin ng video to. Yan. Ito yung sinabi ko kaninang property management bookkeeping using project tracking. Yung sinabi ko sa inyo kanina, 3 feature na merong class, location, at project feature. Ganito ka-detail yung project feature, guys. Ginawa ko na pala to dati. Ito din yung class. Diba? Ito din yung using class feature summary. Okay, pagbalikan nyo yung ano ko, yung LinkedIn ko, meron yan dyan. Gumagawa ko ng case study, gawa-gawa lang. You know, may mga workflow pa yan. Panis kayo dyan. May sample pa na tax form. Yan. Hindi talaga ako nakagain agad ng experience. Ginapang ko lang yung portfolio ko. Kasi the more you explore, the more you create case study, magdi-deep down kasi kayo kung paano gumagana yung isang bagay eh. Kapag dig down kayo ng dig down, walang ibang patutunguhan yan. Pagaling lang kayo ng pagaling. Yan. Okay. Yun na yung last tanong. Okay, salamat sa pagtambay nyo before tayo mag-end.
Tayo muna ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat Lord sa napakagandang session na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat Lord sa knowledge and wisdom and sa experience na privilege na makapag-share Lord Jesus. Lord, salamat sa knowledge, salamat sa bagong kaibigang namimit, sa mga taong natututo sa aming live session, Lord. I pray, Lord, sa mga aspiring VA bookkeeper na equip niyo po sila, Lord, ng heavenly knowledge and wisdom, na maging handa po sila, malaman nila yung mga kailangang skills nila at kailangang knowledge para maging VA bookkeeper ng Jesus. And I pray sa mga handa na rin, Lord, to deploy na magka-client kasi meron na sila ng knowledge na kailangan nila, experience na kailangan nila para magka-client. I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng opportunity, bigyan niyo po sila ng client, para mo po makapagbigay sila ng pangkabuhayan sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya at sa mga tao na paligid sa kanila. Lord, I pray sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng nandito sa session na to. Pray, Lord, na gawin niyo po kami ng blessing sa mga taong mahal namin at sa mga taong nakapaligid sa amin. Bless us, Lord, sa lahat ng mga gagawin namin. Guide niyo po kami at Lord, always remind us na lahat ng gagawin namin ay naayon sa kalooban niyo. Kasi napaka-useless lang ng mga gagawin namin kung mga ginagawa namin sa buhay ay taliwas sa kalooban niyo. Kaya Lord, please remind us always to be humble. Remind us always na gawin yung mga bagay that glorifies your name. And Lord, maraming salamat sa buhay na masaya. Maraming salamat, Lord, sa buhay na may kaibigang namimit, may mga taong tututo. Maraming salamat, Lord, sa buhay na may malaking pangarap at pagmamahal, Lord Jesus. Lord, lahat ng ito ay binabalik namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Guys, maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. At sa susunod nating session ay mas galingan pa natin. Thank you so much po sa pagtambay. Shoutout kay Patricia, Jimmy Gelano, Naksu, kay Alaysa, at kay sa inyong lahat, kay Jasur, kay Iconic, at sa iba pa. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayo. God loves you. I love you. At mas galingan pa natin para sa ating bansang Pilipinas. God bless you. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay tayong lahat. Bye!